Sag na naman ng mga pula ng loyalushak. Ay. Dito. Hindi, totoo naman itong sinasabi ni ano ni former governor, tama ba, governor? Chavit Singson. Tangina, paano mapapaganda ang Pilipinas kung mismong lugar mo, hindi mo kayang pagandahin? Yun eh. Bakit ang Duterte? Ba't minahal ng mga Duterte ng taong bayan? Kasi nga, may pinakita sila at may nasimulan sila at may ebidensya sila, may pinangahawakan sila na talagang kaya nilang baguhin ng bansang Pilipinas at pagandahin. Kasi nasimulan na nila sa Davao di ba? Pagdating kay Marcos Jr., anong nasimulan niya sa Ilocos Norte? Ayan pangilan ba? Top richest province. Nangunguna ang Cebu, Rizal, Batangas, tsaka Davao de Oro. O sabihin na natin wala yung Davao City dyan. Okay lang, walang problema. Pero, Ilocos Sur, pang top 5. Diba? So, doon pa lang, yun na yung doon, na pinaka ebidensya na kung hindi mo kayang pagandahin yung mismong lugar mo, mas lalong di mo kayang pagandahin ng buong Pilipinas. Diba? Paano papagandahin? Una-una, yung sa korupsyon, mismong pinsan ng presidente, yung tinuturong mastermind. Ayon sa kanila yan, Hindi yan galing sa akin, ayon sa kanila yan, 'di ba? Tinuturong mastermind ang pinsan ni the best president ever, ni si Pangulong Bongbong Marcos. So doon pa lang yung pinakamalaking dahilan na totoo nga na hindi mo kayang pagsilbihan ng maayos ang bansang Pilipinas. Tas unang-una pa yung pagpapa-hair follicle test na napakadaling gawin na hindi ka naman mamamatay pag di ka naman si Samson na kapag nagupitan ka ng buhok or nabawasan ka ng buhok, manghihina ang katawan mo, hindi ka naman siguro si Samson, di ba? So yun, napakadali lang gawin yun, pero ba't hindi magawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Yan yung napakalinaw na ebidensya na kung lugar mo nga, hindi mo kayang pagandahin What if pa ang bansang Pilipinas? Marami na namang iyak ng mga loyalista nito. May content na naman kayo sa amin. Busog na naman kayo. Ay!